Hi guys, good afternoon. Dito na naman po tayo sa aking manukan. Gagawin po natin ngayon guys, papakita ko sa inyo paano mag-immune ng sisiw. Dalawang klase kasi po yung pang-immune, pang malaki at saka pang sisiw. Iba din po yung pang sisiw, iba din yung pang malaki na manok. So pag bumili kayo ng immune, sabihin nyo kung pang sisiw o pang malaking manok. So yung gagawin natin ngayon, mag-immune tayo ng mga maliliit, yung sisiw. Yung sa sisiw, after 7 days na napisa po sila, pwede nyo na po sila i-immune para may laban na po sila sa sakit o virus na dumadapo sa mga manok. So ayan po, mag-start na po tayo. So papakita ko sa inyo paano po immune ng chicken kasi sa akin dati hindi ko rin po alam, nagtanong-tanong pa ako kaya gumawa po ako ng video ngayon para baka sa iba makatulong para hindi na sila magtanong-tanong, nag-search na lang sila sa YouTube. Actually pag nag-search sa YouTube meron namang ibang mga videos, so gawa rin ako ng sa akin na version. Ayan po, mag-start na po tayo. Okay. First one. So, ayan po. Una. So, naka-ready na yung pang-immune ko. Check po muna natin. Para po sa sisiw. So, dalawa pong piraso to. Yung liquid, saka yung powder na imimix nyo po siya pag dito sa solvent niya pag gagawa na po kayo, pag nag-immune na po kayo. So pang 1,000 manok po to o siso yung pwede nyong paggagamitan nito. At saka 2 oras lang po yung ano niya ito, yung the time ano niya para yun lang yung bracket ng time na dapat within 2 hours magamit mo siya. After 2 hours po kasi mag-expire na siya, hindi na siya effective. So within 2 hours dapat matapos mo yung yung mga dapat i-immune. So kung sobrang dami dapat humingi po kayo ng tulong para may katulong kayo sa paggawa. So ayan na po, mag-start na po tayo. So, papatakan po natin yung mata, kabilaan. Isang patak lang po. Kabila. So, ganoon din po sa ilong. Yan, kunting-kunti lang po. Isang patak lang. Tapos, dapat dalawa yung kulungan, yung nalagyan na ilipat sa kabila. So, dahil po puno po yung kulungan ko. Puno po ito ngayon ng sisiw kasi nagsabay-sabay silang napisa. So yung gagawin ko, lagyan ko lang po siya ng marking na nagawan ko na. So lagyan ko ng Cutex. Lagyan ko po siya ng Cutex. May assistant po ako na tagalagay. Nasa kapa. So ayan po, may Cutex na siya. So 6 na siya. Babalik ko na po. So, sabay manghuli na ako ng bago. Isa galing po ako manghuli ng sisiw, ano?
dito na po tayo sa medyo maliit. Next po tayo. Mga maliliit. Kasi mo. So, ayan. Una-una, dito para kitang kita. Ayan. Hindi kalat. Para hindi na nila pakain kasi pag nakaumbok, pakain mo. Malasa. Ayan, next one. Madali lang po yung mga maliliit. So, ayan. Dalawa. Yung ito po, hindi naman po bali yung paa. Pero pilay din po siya. Dito po yung bali niya sa gitna. Pero hindi po lumabas yung buto. So may tendency pa to na maging maayos o makalakad. Kasi dito lang po yung pilay niya sa gitna. Yung isa kasi dito, bali talaga yung buto. Nakausli pa po. Ewan ko kung paano mangyari doon. So sa mga may alam dyan, sa mga animal lover din po, comment lang po kayo kung anong gagawin ko doon sa isa. Dito po kasi sa hita, nabali yung buto, tapos nakausli. Bali yun yung nangyari, pero buhay pa rin siya. Paika-ika, kahit ganun nangyari sa kanya. So comment lang po kayo kung anong gagawin ko doon. Okay na. Survive na kayo sa kasakit.